is ibinigay niya po. Ang prayer ko lang noon is, bring me to Canada so that I could bless more nung nasa Taiwan pa ako. Pero ang ginawa niya po is, pati pala mga anak ko, pamilya ko, even the kaapu-apuhan, kasi mga citizens na yung mga pinapanganak dito. Imagine po yung ganong generation, i-bless niya po nila, wala po sa, kahit sa pangarap is hindi ko po pinangarap. Kasi ganun po na, hindi po natin pwedeng limitahan yung riches and glory ni Lord na talagang pag inobey niya. Kung babasahin niyo po yung Bible, wala naman po siyang ibang hinihingi sa atin. Obey His command and His law. Parang sa atin po hindi natin kaya, pero through the power of His Holy Spirit in us, kakayanan po natin. Kasi kung hindi po, sabi nga po, ang regalo po is hindi mo matatanggap. Hindi mo matatanggap, di ba? Halimbawa, may nakita kang regalo ng nanay mo na nasa lamesa pa. Tapos pag hindi niya inabot sa'yo at hindi mo kinuha, di ba po, hindi mo naman yan masasabing akin yun. Kasi hindi mo pa kinuha, pwedeng ibigay ng nanay mo sa iba, sa isang anak, sa kapatid, or ano. But, ganun din po yung pagkamatay ni Jesus dito sa mundo to redeem us. Ano, Noy? Okay, si card. Basta. Okay lang. O yan. Sige na, i-capture ko ano. Serve the Lord na iya. Kaya, thank you. So, ayun po, yung, as I always share the greatness of the Lord sa buhay ko po. Yun, basahin ko lang po ang nasa sa inyo na po kung gusto ninyong sumunod. Kasi ako po, yun na nga po ang explanation sa akin noon. It's not because of religion. We just really have to build a relationship kay God. Kahapon po yung sa training namin is about the Holy Spirit sa buhay natin, no? So, mas lalo kong na-value na, kasi, nung panahon po na in-interview ako ng ABS-CBN, nagpa-interview ako dahil gusto kong maka-encourage sa mga nanay na walang trabaho, na maghahanap ng trabaho para makapagaan naman sa asawa, kasi ang mag-asawa po, di ba, they work together para sa pamilya. So ganun yung purpose ng ABS-CBN sa amin noon, na kasi nagta-tricycle nga po ako. So ngayon, yung ganun pong na maka-encourage ako, yung video po hindi ko mismo pinanood. Hindi plinay po sa sa channel, sa ABS-CBN channel sa amin. Even po na yung actually yung neighbor namin na nagtatrabaho noon sa Saudi. Napanood niya, siya mismo nagsabi sa asawa niya, si pala na interview ng sinabi sa akin ng asawa na nasa Pilipinas na po ako noon. So kaya ko po nalaman na napanood pala, yung kumbaga international, kasi di ba po may TFC yung ABS-CBN noon. But hindi ko po pinapanood kasi mahayaan nga po ako. Hindi ko po tingnan po nagsasalita po ko but definitely I can overcome this. Kasi yung humingi po ako ng yung courage ba na in due time makakayanan ko po. And one thing kasi umaga bagong gising, so kahit naman po sino is kailangan natin na maging presentable naman tayo pag humarap tayo sa ating mga subscribers na live na So, since kagigising ko lang po and then maraming kailangan gawin. So, ayun po. So, kung sino man po ang nais na sumunod kasi actually po, kaya po naging ganito yung buhay ko inayos ni Lord is, ko lang po inoffer ko lang sa kanya yung yung tinanggap ko lang siya as my Lord and Savior. And the rest, yun po, yung Matthew 6:33 na ang pinahawa. Kasi parati naman natin na kakanta yun, di ba, sa church. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Ayun po yung gifted kong manugang. Kasi po magigitara po sa church. And I'm just so blessed na dumating po siya sa buhay namin. Na, ayun po, very passionate po siya when it comes